The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that they catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times, and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. In the church calendar, this is the last day of the liturgical year. Sa kalendaryo po ng simbahan, ito na yung huling araw ng taon. Bukas ay bagong taon na sa kalendaryo ng simbahan. Panahon na ng Adbyento, panahon ng paghahanda. Kaya simula bukas, ang damit ng pari ay kulay lila, violet. Naghahanda. At anong ating pinaghandaan? Pinaghandaan natin ang pagdating ng Panginoon. At ang pagdating ng Panginoon ay may tatlong paraan. Ang kanyang pagdating, once upon a time, nung unang panahon, nung unang Pasko. Pangalawang pagdating, at the end of time, sa wakas ng panahon, ang wakas ng ating buhay, ang ating kamatayan. At ang pangatlong pagdating, all the time, sa lahat ng panahon, kahit sa mga sandaling ito, habang nagsasalita ako, dumarating ang Panginoon. Kaya pinaghandaan natin ang tatlong pagdating na ito ng Panginoon. Paano? The best way to prepare for the coming of the Lord is to place ourselves always in the state of grace. Ang pinakamagandang paraan ng paghanda para sa pagdating ng Panginoon ay ilagay ang ating sarili sa estado ng grasya, yung wala kang kasalanang mortal. Kaya sa unang pagdating ng Panginoon, actually, yung kanyang pagdating noong unang panahon, ginugunita natin yan taon-taon, Christmas, birthday ng Panginoon. Minsan lang sinilang, 2025 years ago. Pero taon-taon, ginugunita natin yung kanyang birthday. Parang kayo rin. Paano bang paghanda para sa birthday ni Jesus? Paano paghanda sa Christmas? Christmas carols, Christmas decorations, Christmas parties, Christmas exchange gifts, Christmas reunions. Pero panlabas yan, ha? Panlabas na paghahanda. Maglalagay tayo ng Belen dyan, di ba? Yan. Sa Belen, mayroong sabsaban. Diyan lalagay sa misa ng December 24, yung infant Jesus. Pero hindi naman sisilang sa sabsaban eh. Isisilang sa ating mga puso. Kaya ang handa natin, hindi panlabas, panloob. And what is the best way? To make ourselves, to place ourselves in the state of grace. Malinis yung ating puso. Para ang kalinis-linis ng Diyos, isisilang sa ating puso, hindi sa labas. Kaya tunay na paghanda sa Pasko, ha? Mangumpisal kayo. Ilagay ng sarili sa estado ng grasya para karapat-dapat kayo na pananahanan ng Diyos. Pangalawang pagdating, ito yung pagdating sa wakas ng panahon. Nakakatakot to. Kung yung unang pagdating ay masaya, Christmas. Itong pangalawa ay medyo scary. Bakit? Wakas ng panahon kamatayan to At paanong paghanda sa kamatayan na hindi natin alam, pero siguradong darating? Siguradong darating. Kung kailan hindi mo alam. Kung saan hindi mo alam. Kung paano hindi mo alam, pero sigurado. Paano ito paghandaan to?
Ano bang turo sa atin ng Catechism? What is the best way to prepare for a good death? The best way to prepare for a good death is again to place ourselves in the grace, in the state of grace. Yung wala kang kasalanang mortal, na pag namatay ka, diretso ka sa langit. And how do we place ourselves in the state of grace? Again, you make a good confession. Nang sa ganun, ang lahat ng kasalanan mo ay mapatawad para malinis ka. Ito ha, nahalata ako to ha, sa Manawag, ang dami-daming nagkukumunyon. Pero ilan sa inyo ang nakapagkumpisal at nasa estado ng grasya pag tumatanggap ng komunyon? Bigyang halaga natin ang pagdating ni Kristo sa ating buhay tuwing tinatanggap natin siya sa banal na komunyon. At pangatlong pagdating, kanyang pagdating all the time sa lahat ng panahon, habang nagsasalita ako, habang nakikinig si Father, dumarating sa inyo ang Panginoon. At medyo tinatablan kayo eh. Hindi lang kayo nag-iisip, nagdinilay kayo eh. Kasi yung grasya ng Diyos dumarating sa inyo. At sa lahat ng pangkat, paglabas nyo ng siman, halimbawa may nakita kayong pulubi sa labas, naawa kayo, tinulungan nyo, ang grasya ng Diyos dumarating sa inyo. Nakasalubong mo yung kaaway mo, binati mo, initian mo, ang grasya ng Diyos dumarating sa iyo. Uwi mo ng bahay, doon yung may sakit mong magulang, pinagsilbihan mo, inilagaan mo ng husto, ang grasya ng Diyos dumarating sa iyo. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon, dumarating ang grasya ng Diyos sa atin. Huwag nating sayangin. The grace of God, the presence of God, is always available. Dumarating lagi yan sa lahat ng pagkakataon. Huwag nating sayangin. Kaya yan ha, alam na natin. Simula bukas, panahon ng Adbyento, panahon ng paghahanda. Naghanda tayo. Sa pagdating ng Panginoon, alam na natin, tatlong paraan pala yon. Yung kanyang pagdating, yung unang panahon, na ginugunita natin tuwing Pasko. Naghahanda tayo. Yung kanyang pagdating na hindi natin alam, pero sigurado yan. Hindi na nanakot si Father ha. Maraming taong natulog kagabi, hindi nagising para makita yung araw na to. At maraming taong matutulog mamayang gabi, baka hindi na magising bukas pa. At maraming taong magbabiyahe ngayon, baka hindi makarating sa kailang patutunguhan. Father, nananakot, hindi po, paalaala po. Ano mang oras, darating ang Panginoon, ang anghel ng Panginoon, pang sunduin ka. Kaya paghandaan mo to. At ang ikatlong pagdating, sa lahat ng panahon, all the time, kahit sa mga sandaling ito. Kaya ang tanong, handa ka na ba? Ready ka na ba? O, sa wika nila ngayon, game ka na ba? Si tayo.